Nakataas na ang signal number 1 sa ilang probinsya sa Visayas at Mindanao dahil sa Tropical Depression Basyang. Alamin natin ang paghahanda na ginagawa ng Surigao del Sur at makakausap natin si Governor Johnny Pimentel. Mayang gabi, Governor. Good evening, Dexter. Magandang gabi sa inyong lahat. Mhm. Governor, ramdam na ba dyan ang epekto nitong bagyong Basyang? Actually, simula kagabi, nag-start na siyang umulan until this morning. Pagdating ng mga 9 o'clock, huminto siya. Umulan na naman ng another 3 hours. Pagdating ng mga 4 o'clock, huminto siya. At the moment, hindi siya umuulan. Based sa advisory ng Pag-asa, ang landfall sa Surigao del Sur will be between tomorrow evening or early morning ng Friday. Pero naka-in place na po tayo. Ang Surigao del Sur now is on red alert status. Ibig sabihin nito, naka-activate na yung PDRRM Operation Center natin. Naka 24/7 na ang monitoring natin. Ready na ang lahat ng search and rescue equipments. Naka-pre-position na rin ang mga food packs natin. About 20,000 food packs. Pwede pa natin dagdagan kung talagang marami ang nag-evacuate. We have also issued already a memorandum to all mayors na i-activate na rin ang MDRM-RM Operation Center nila. So I just received a report just an hour ago. Naka-activate na yung 19 or 17 municipalities in 2 cities. Pero dito sa ibang munisipyo, nagsisimula na tayo ng preemptive evacuation. No? So far, meron ng mga 252 families na nag-evacuate na sa isang munisipyo. Yung iba hindi pa nag-evacuate kasi huminto na nga yung ulan. No? So we are monitoring yung water level, lalo na sa low-lying areas doon sa coastal barangays. Yung talaga ang mga flood-prone areas. So, minomonitor natin ngayon. Naka 24 hours na lahat. Then, this afternoon, we convened the PDRM Council. Nag-attend lahat ng mga government agencies, especially DPWH, DSWD, DNR, lahat ng mga member ng council. And each government agency is already also preparing whatever pre-disaster activities that they will have. Lalo na ang DPWH, they assured us na naka-ready na rin yung equipment nila. Baka may landslide din or yun din, baka magamit din yung mga equipment nila. Kung may baha, i-rescue natin. Yung Army din is also already coordinating with us. Naka-ready na rin yung mga 6x6 nila. Kung merong mga lugar na hindi mapapasok ng mga search and rescue vehicles natin, sila tutulong din po. So, naka-set up na po tayo. As I've said, set up na tayo 24/7 all over Surigao del Sur. Oo. Pati po, Gov, yung mga seaborne activities ay kanselado na rin. Yun nga pala. The Coast Guard was present during the meeting at 2 o'clock in the afternoon, and then we already coordinated with them. So, starting kaninang hapon pa, hindi na natin pinahintulutan ang pagpalaot ng mga fishermen rather, no? Kasi maraming mangingisda dito eh. Ang means of livelihood natin dito sa Surigao del Sur is farming and fishing. Kaya maraming pamboat dito. So, all of their lalo ni mga barangay captains were already advised. Saka seaborne, kahit na wala naman kaming shipping line dito, ang pinag-aano talaga namin, yung mga mangingisda. So they were already advised na hindi na sila pwedeng pumalaot. Pero may mga fishermen po ba dyan sa inyong lugar na nangingisda sa high seas o sa laot na inaabot ng mga ilang araw na maaring nakaalis na ng mga nakarang araw? Paano po makokontak? Usually po yun na umaalis yung, kasi hindi naman mga troll fishing to na talagang doon sa open sea, no? Maliliit ito na pamboat. So Okay. usually yan, yung livelihood nila, yung work nila, umaalis yan ng 3 o'clock to 4 o'clock in the morning. Tapos bumabalik yan ng mga 5 o'clock
to 6 o'clock in the evening Oo. that same day. So balikan yung mga ano pala diyan, yung mga fisherman. Yes. Mayor, Gob, kumusta po yung prepositioning ng mga relief goods sakali mang may mga ililikas ng mga residente lalo na doon sa mga Nandyan, areas. naka-preposition na tayo, 20,000 packs yan, in coordination with DSWD. Ready na yan. Tapos pwede pa tayo magdagdag niyan, pero tinitignan pa natin ang situation, no? Kasi ang target talaga natin, as per ang objective ng DLG, ng OCD, ng RPUC, is that dapat zero casualty tayo eh. Oo. Zero casualty. Kaya kami, we are well prepared for any typhoon or any yun ng mga calamity. So, yung Typhoon Uwan, Typhoon Tino, we're pleased to inform you na wala po kaming casualty noon. So we hope this time around wala din po. Oo, batay dito sa forecast po ng Pag-asa, hindi naman ganun kalakas yung hangin niya dahil tropical depression or maaring umakyat lang ng konti. Pero yung ulan na kanyang dadalhin at kabilang po ang inyong lalawigan sa maaring tumbukin o daanan talaga directly nitong bagyong Basyang. Ayun din ang advice sa amin ng Pag-asa. Kasi ngayon, medyo humina yung ulan ngayon. Kasi yung explanation ng Pag-asa is pumasok din yung northeastern monsoon which is blocking the pagpasok nito dito sa Surigao del Sur. But very soon, mawawala na rin yung northeastern monsoon. So, papasok na yung bagyong Basyang. Yun talaga ang ini-expect natin. Baka lumakas ang ulan, bumaha. So, we have already given directives to the mayors. Discretion na nila yon kung ika-cancel nila ang classes. However, yung isang state university namin dito, actually it's the biggest state university in Caraga region, na-declare na ng no classes kaninang hapon. Pero province-wide, wala pa naman kayong nilalabas na declaration ng cancellation ng classes tomorrow or sa mga susunod na araw? Wala pa. Kasi sabi ko nga, medyo huminto ang ulan ngayon. Mga 5 hours na huminto yung ulan eh. Pero last night until this morning, malakas talagang ulan. Okay. Minomonitor namin, wala pa naman baha. Every 2 hours, binibigyan ako update ng monitoring center natin. Okay. Ingat po, Gov, lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Surigao. Okay. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you.